Isang magandang dalaga na may matatalim na mga mata ang dumating sa presinto ng pulisya upang kunin ang motorsiklo ng kanyang kapatid na na-impound. Hinarap niya ang isang tiwaling pulis na sa halip ay ginipit siya at humingi ng 5,000 piso bilang areglo upang mapalaya ang motor. Hindi na tinag si Alena. Sa kanyang tapang, tumanggi siya at lumaban. Uminit ang komprontasyon nang tangkain siyang suntukin ng pulis. Ngunit sa isang iglap, nasangga ni Alena ang suntok at gumanti, dahilan upang hindi makagalaw ang pulis. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking truck ang biglang bumangga sa bakod ng presinto. Matagumpay na nabunyag ni Alena ang maruming gawain, direktang isinumbong ito sa hepe ng pulisya, at naging sanhi ng pagkakatanggal sa serbisyo ng mga tiwaling pulis. Gayunpaman, nagsimulang bumalot ang lagim sa buhay ni Alena. Lalo siyang napunta sa panganib at napagtanto niyang nasaling niya ang isang mas malaking pugad ng kasamaan. Sino nga ba si Alena? Bakit siya ganoon katapang at sanay sa pakikipaglaban? Makakaligtas kaya siya sa mga banta at maibubunyag ang lahat ng kabulukan, o siya ba ay magiging biktima ng konspirasyong kanyang nagala? Si Rico Reyes, isang binatang puno ng pangarap, ay naging biktima ng isang sistemang bulok. Ang kanyang pinag-ipunan na motorsiklo ay hinuli ng mga pulis sa isang kanto sa Santa Cruz, Maynila, dahil sa isang paglabag sa trapiko na hindi malinaw. Kahit na iginiit ni Rico na wala siyang ginawang mali, pinilit pa rin siya ng mga opisyal. Walang opisyal na tiket na ibinigay, sa halip, hiningan si Rico ng 5,000 piso bilang iareglo upang hindi kumpiskahin ang kanyang motor. Ang pagsasanay na ito ng T-Kotong-Ki ang naging simula ng isang serye ng mga hindi inaasahang pangyayari na magbubunyag sa isang mas malaking network ng krimen sa likod ng uniforme ng mga tagapagpatupad ng batas. Bilang tugon sa pangingikil na dinanas ng kanyang kapatid, si Alena, isang dalaga na ang katatagan ay mababanaag sa kanyang matalim na mga mata, ay nagtungo sa police community precinct. Dala niya ang paniniwalang ang batas ay dapat pumanig sa katotohanan. Pagdating doon, agad niyang hinarap si Police Staff Sergeant Dante Darisman, isang pulis na kilala sa kanyang kaduda-dudang reputasyon. Nang hingin ni Alena ang paliwanag tungkol sa dahilan ng pag-impound sa motor ng kanyang kapatid, paikot-ikot at hindi magkatugma ang mga sagot ni Darisman. Ang hangin sa loob ng presinto ay tila mas kumapal, mabigat sa amoy ng pawis, lumang papel, at hindi maipaliwanag na tensyon. Ang mga bentilador sa kisame ay pagod na umiikot, walang nagagawa kundi ang paikutin ang mainit na hangin. Wala pong nilabag na batas ang kapatid ko, mariing sabi ni Alena, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Bakit po hinuli ang motor niya at bakit siya hinihingat ng pera para aregluhin? Si Sergeant Darisman, na nakasandal sa kanyang upuan na tila siya ang hari ng maliit na kahariang iyon, ay tumingin sa kanya ng may pagmamaliit. Miss, standard procedure lang to. Kung ayaw mong maabala, bayaran mo na lang yung para sa areglo. Sumagot si Alena ng isang matalim na titig. Alam ko po ang tunay na proseso ng batas. Hindi bahagi ng proseso ang areglo. Pangingikil po ang tawag dyan. Si Darisman, na tila nasaling ang ego, ay nagbanta kay Alena na manahimik at huwag makialam. Huwag kang makialam sa trabaho ng pulis, kung hindi, baka ikaw pa ang arestuhin ko sa salang obstruction of justice. Ngunit hindi natakot si Alena. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay mapanghamon, handang harapin ang anumang banta para sa katotohanan. Ang kapaligiran sa loob ng presinto ay lalo pang naging tensyonado. Nanatili si Alena sa kanyang paninindigan, tumatangging yumuko sa pananakot. Humingi siya ng isang makatwirang paliwanag, ngunit patuloy na iginiit ni Darisman ang kanyang walang katuturang mga dahilan. Para to sa administrative fees, miss. Kung hindi ka magbabayad, hindi mailalabas ang motor ng kapatid mo, sabi ni Darisman, sinusubukang humanap ng dahilan. Si Alena, na may tumataas na tono, ay sumagot, nasabi ko na, alam ko ang proseso. Ang administrative fees ay hindi ganyan kalaki at hindi binabayaran ng cash dito mismo. Ito ay pangingikil. Si Darisman, na pakiramdam niya inyuyurakan ang kanyang pagkalalaki, ay tumayo at lumapit kay Alena na namumula ang mukha. Huwag mo akong sinusubukan. Sino ka ba sa akala mo para utusan ako sa sarili kong opisina? Isa lang akong mamamayan na naghahanap ng katarungan, sagot ni Alena, walang bahid ng takot. Dapat kayong maglingkod, hindi manakot.
Ang ego ni Darisman ay umabot na sa sukdulan. Tinitigan niya si Alena ng tinging puno ng galit. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kamao at sinuntok si Alena sa mukha. Ngunit sa isang iglap, nasangga ni Alena ang atake gamit ang isang napakabilis na kilos. Sa isang galaw na maliksi at sanay, ginantihan niya ng atake si Darisman hanggang sa bumagsak ito sa sahig, walang kalaban-laban. Ang ibang mga pulis sa silid ay nagulat at agad na naghanda upang sugurin si Alena. Ang pangyayari sa loob ng presinto ay naganap ng napakabilis. Ang suntok ni Darisman na sumablay ay sinalubong ng isang hindi inaasahang ganting atake. Si Alena, gamit ang mga galaw sa martial arts na maliksi at nakamamatay, ay nagpabagsak kay Darisman sa sahig, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Ang ibang mga pulis na nakasaksi sa pangyayari ay agad na kumilos. Ang ilan sa kanila ay nagtangkang sugurin si Alena, habang ang iba ay natigilan nang makita ang kanilang kasamahan na natalo ng isang babae lamang. Ngayon, sigaw ni Alena, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid. Kaagad, isang malakas na ingay mula sa labas ang narinig. Isang malaking truck ang biglang bumangga sa bakod ng presinto hanggang sa gumuho ito. Ang mga salamin ng bintana ay nayanig. Ang mga pulis na nagbabalak sanang sumugod kay Alena ay biglang napahinto. Ang kanilang atensyon ay nabaling sa labas. Sila ay umatras. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa pagkasindak. Si Alena ay naglakad ng may kumpiyansa, papalapit sa mga tiwaling pulis na ngayon ay takot na. Tinitigan niya sila isa-isa ng kanyang matalim na mga mata. Gusto niyo pa bang gamitin ang posisyon ninyo para magnakaw sa taong bayan? Tanong niya sa mahinang boses, ngunit puno ng diin. Pakiramdam niyo pa rin ba na kayo ay nasa itaas ng batas? Ang mga pulis ay yumuko na lamang, hindi makasagot. Napagtanto nilang kaharap nila ang isang taong mas malakas at mas may plano kaysa sa kanilang inaakala. Pagkatapos ay inilabas ni Alena ang kanyang telepono, direktang tinawagan ang hepe ng pulisya, at sinimulang iulat ang pangingikil at pananakit na katatapos lang mangyari. Kumpleto sa ebidensya na kanyang inihanda. Ang mga pulis sa loob ng presinto ay tulala, tahimik at takot matapos pabagsakin ni Alena si Sergeant Darisman at dumating ang kanyang mga kasama sakay ng truck na bumangga sa bakod. Tumayo si Alena ng tuwid, nagpapakita ng isang hindi maikakailang aura ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Darisman na nakahandusay pa rin sa sahig at sa iba pang pulis na nakayuko na lamang. Akala niyo ba ang unipormeng iyan ay panangga para pagnakawan ang taong bayan? Tanong ni Alena, ang kanyang boses ay tila isang punyal. Nagkakamali kayo. Ang unipormeng ito ay simbolo ng paglilingkod, hindi kasangkapan sa pangingikil. Si Darisman, nahirap na bumangon habang hawak ang kanyang namamagang panga, ay nagtanong, sino ka ba talaga? Ang kanyang boses ay paos. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Isa lang akong mamamayan na sawa na, sagot ni Alena. Sawa na sa mga opisyal na tulad ninyo na dumudungis sa pangalan ng kapulisan. Ang ibang mga pulis ay nagtinginan, nalilito at natatakot. Isa sa kanila ang sumubok na makipag-ayos. Miss, wag na nating palakihin to. Pwede naman nating ayusin to bilang pamilya. Ngumiti si Alena ng may panunuya. Pamilya. Noong ginipit niyo ang kapatid ko, tinakot, at akala niyo kayo na ang batas, inisip niyo ba ang pamilya? Ngayon kayo na ang nasa alanganin, saka kayo hihingi ng areglo. Itinaas ni Alena ang kanyang telepono at pinindot ang isang numero. Magandang hapon po, Colonel Serrano. Pasensya na po sa abala, si Alena po ito. Nais ko lang pong i-report ang pangingikil at pananakit dito sa SE ng Santa Cruz na ginawa ni Staff Sergeant Darisman at ng ilan niyang mga tauhan, sabi niya ng malinaw at malakas. Ang mga mukha ng mga pulis ay lalo pang namutla. Alam nilang sila ay nasa malaking problema na. Ipinagpatuloy ni Alena ang kanyang ulat, mayroon po akong kumpletong ebidensya, recording ng usapan, at video ng pananakit na katatapos lang. Pakiusap po, magpadala kayo ng team mula sa Internal Affairs Service para imbestigahan ito. Salamat po, sir. Matapos ibaba ang telepono, muling tiningnan ni Alena ang mga pulis. Ngayon, malalaman ninyo kung ano ang pakiramdam na mapunta sa maling panig ng batas, sabi niya. Ang tensyon sa loob ng presinto ay umabot sa sukdulan. Matapos tumawag si Alena sa hepe,
ibinaba niya ang kanyang telepono at muling tinitigan ang mga tiwaling pulis. Ang mga mukha na dati puno ng kayabangan ay ngayon ay tila naubusan ng dugo. Sila'y nagbubulungan, sinusubukang humanap ng paraan para makalusot sa sitwasyon na nagbabanta sa kanilang karera at kalayaan. Hindi mo pwedeng gawin to, sabi ng isang pulis na nanginginig ang boses. Mas isira nito ang reputasyon namin. Ang reputasyon ng presintong ito. Umiti si Alena ng mapakla. Reputasyon? Anong reputasyon ang tinutukoy ninyo? Reputasyon bilang mga kotong kop, bilang mga opisyal na ginagamit ang uniforme para mang-api ng mga maliliit na tao. Si Darisman, na nakabangon na at nakaupo sa isang silya, ay yumuko ng malalim. Ginagampanan lang namin ang aming tungkulin, bulong niya, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Ang tungkulin ninyo ay magprotekta at maglingkod, hindi manakot, sagot ni Alena. Ang ginawa ninyo sa kapatid ko at sa iba pang mamamayan ay isang krimen, Darisman. At ngayon, kailangan ninyong panagutan ang inyong mga ginawa. Bigla, mula sa labas, narinig ang tunog ng sirena ng sasakyan na papalapit. Ang mga tunog ay lalo pang lumakas, sinisira ang katahimikan sa loob ng presinto. Ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas at pumasok ang ilang mga unipormadong tauhan ng Internal Affairs Service, GIC, na may matatag na mga hakbang. Agad nilang nilapitan si Alena at tinanong ang kanyang kalagayan. Kayo po ba si Alena? Tanong ng isa sa mga opisyal ng GIC. Opo, ako nga po, sagot ni Alena. Ako po ang tumawag kay Colonel Serrano. Tumango ang opisyal ng GIC at humarap sa mga tiwaling pulis, kasama si Darisman. Sumama kayong lahat sa amin ngayon, utos niya ng may otoridad. Si Darisman at ang 4 pang pulis ay natahimik, hindi makatanggi. Sumunod na lamang sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Bago sila isinakay, tumingin si Darisman kay Alena. Panalo ka, sabi niya sa mahinang boses. Hindi ako ang nanalo, sagot ni Alena. Kundi ang katotohanan. At ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan, maaga man o huli. Ang mga tiwaling pulis ay dinala palayo. Pinanood sila ni Alena, at sa kanyang puso, alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Ang tensyonadong sitwasyon sa presinto ay unti-unting humupa matapos dalhin ng GIC team si Darisman at ang kanyang mga kasamahan. Tumayo si Alena doon, pinapanood ang mga sasakyan ng GIC na papalayo, habang napagtatanto niyang nagsimula siya ng isang bagyo na mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Samantala, ang mga residente na nagtipon sa labas, matapos masaksihan ang pag-aresto ay nagsimulang mag-video at ibahagi ito sa social media na nag-viral sa kwento. Sa loob ng ilang sandali, isang opisyal ng GIC ang magalang na lumapit kay Alena. Miss Reyes, pinapatawag po kayo ni Colonel Serrano sa kanyang opisina ngayon. Gusto niyang marinig mismo mula sa inyo ang buong kronolohiya. Tumango si Alena. Sige po, pupunta na ako agad doon. Pagdating sa opisina ng hepe sa Manila Police District Headquarters, magalang siyang sinalubong. Ang hepe, si Colonel Serrano, isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may matatag ngunit mahinahong mga mata, ay pinaupo si Alena. Natanggap ko na ang paunang ulat mula sa victim, simula ng hepe. Pero kailangan kong marinig mula sa iyo, Miss Reyes, kung ano talaga ang nangyari. Kalmadong ikinuwento ni Alena ang lahat, mula sa pag-impound sa motor ng kanyang kapatid, sa hininging areglo, hanggang sa komprontasyon sa presinto. Hindi lang po sila humingi ng pera, sir. Tinangkarin po nila akong saktan, paliwanag niya. Makinig ng mabuti si Colonel Serrano. Tinitigan niya si Alena ng may paghanga. Napakalakas ng loob mo, Hisha. Kakaunti lang ang mga taong may tapang na lumaban. Nagpapasalamat ako sa iyong katapangan. Umiling si Alena. Ginawa ko lang po ang nararapat, sir. Naniniwala po ako na dapat ipaglaban ang katotohanan. Sumang-ayon ang hepe. Tama ka at iyon mismo ang gagawin natin. Iimbestigahan sila ng VIS ng malaliman. Ipinapangako ko, walang tolerance para sa mga opisyal na tulad nila. Tatanggapin nila ang pinakamabigat na parusa ayon sa batas. Pagkatapos noon, isinumite ni Alena ang lahat ng ebidensyang hawak niya.
Ang voice recording ng usapan nila ni Darisman, mga litrato ng motor ng kanyang kapatid, at ang detalyadong kronolohiya na kanyang inihanda. Seryosong tinanggap ng hepe ang mga ebidensya, nangangakong gagamitin ito upang tapusin ang kaso. Salamat ulit, Miss Reyes, sabi ng hepe. Minulat mo ang aming mga mata. Sama-sama nating tapusin ang kasong ito. Umiti si Elena. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya, sir. Gusto kong makitang tunay na naipatutupad ang hustisya. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa mga tiwaling pulis na pinangunahan ni Elena ay mabilis na kumalat, naging mainit na usapan sa social media. Ang mga video na kuha ng mga residente ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Samantala, sa headquarters, nagsimula ng magtrabaho ang VIF team. Ang 5 pulis, kasama si Darisman, ay tinipon sa interrogation room. Hinarap sila sa matibay na ebidensyang nakalap ni Elena at ng VIF. Hindi kayo makakatanggi, sabi ng isang opisyal ng habang inilalatag ang mga recording at video sa mesa. Mayroon kaming recording ng usapan ni Darisman na humihingi ng areglo. Mayroon din kaming video na nagpapakita ng kanyang tangkang pananakit kay Elena. At ito ang mga ulat mula sa maraming iba pang residente na naging biktima rin ng inyong pangingikil. Namutla ang mukha ni Darisman at ng kanyang mga kasamahan. Alam nilang hindi na sila makakaila. Sinubukan ng isa sa kanila na ipagtanggol ang sarili. Hindi po pagkakaunawaan lang yun, sir. Hindi po namin sinasadya. Mabilis siyang pinutol ng opisyal. Hindi pagkakaunawaan. Hindi nagsisinungaling ang mga ebidensyang ito. Hindi lang ito tungkol sa isang motor, ito ay isang sistematikong krimen. Inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan at sinira ang tiwala ng publiko. Yumuko silang lahat, wala nang masabi para ipagtanggol ang kanilang sarili. Matapos ang ilang oras ng interogasyon, sa wakas ay umamin sila. Hindi na kayang itanggi ni Darisman at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng akusasyon at hindi na rin sila makakawala sa mga ebidensyang maayos na nakalap. Alam naming nagkamali kami, sabi ni Darisman na may tono ng pagsisisi. Pero sumusunod lang kami sa utos. Ngunit hindi na tinag ang opisyal. Sino man ang sangkot ay paparusahan namin. Ipoproseso kayo ayon sa batas. Matapos ang interogasyon, dinala si Darisman at ang 4 niyang kasamahan sa kulungan. Si Elena, na naghihintay sa labas, ay nakita silang dinadala palayo. Alam niyang ito ay isang paunang tagumpay. Ngunit nararamdaman din niya ang may mas malaki pang bagay sa likod ng kasong ito. Isang bagay na hindi pa nabubunyag. Ang kaso ng pag-aresto sa mga tiwaling pulis ay naging pambansang balita. Iba't ibang media outlet ang nagbalita tungkol sa katapangan ng isang dalagang nagngangalang Elena na nagtagumpay na buwagin ang praktikang tiko-tongki sa isang presinto. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, ang IS team na nagpapatuloy sa investigasyon ay nagsimulang makahanap ng mga irregularidad. Muli nilang ininteroga si Darisman at ang kanyang mga kasamahan, ngunit ngayon ay nakatuon sa ibang bagay. Sa inyong mga bank account, nakakita kami ng mga kahina-hinalang transaksyon, sabi ng isang opisyal ng habang ipinapakita ang data ng mga transaksyon. Umaabot ito sa daan-daang libong piso, malayong-malayo sa sahod ninyo bilang pulis. Nagulat si Darisman at ang kanyang mga kasamahan. Hindi nila inaasahan na aabot sa ganoong kalalim ang investigasyon. Hindi. Hindi po namin alam yan, sir, nauutal na sagot ni Darisman. Huwag kayong magsinungaling, sigaw ng opisyal. Ang perang ito ay dumadaloy papunta sa account ng isang negosyante at ilang mga opisyal ng gobyerno. Sabihin nyo, sino ang nag-utos sa inyo? Nanatiling tikom ang bibig ni Darisman at ng kanyang mga kasamahan. Nagtinginan sila na tila may mas malaking takot na bumabalot sa kanila. Alam nilang kung magsasabi sila, maaaring mapahamak ang kanilang buhay at pamilya. Inutusan lang po kaming tumanggap ng pera, sir, sabi ng isa sa mga pulis, ang kanyang boses ay mahina at puno ng takot. Pagkatapos makolekta, ibinibigay namin sa aming superior. Sino ang superior na tinutukoy ninyo? Tanong ng opisyal ng V. Ngunit hindi sumagot ang pulis. Yumuko lamang ito. Tumulo ang kanyang mga luha. Takot na takot siya. Si Elena, na lihim na nakikinig sa interogasyon mula sa kabilang silid,
ay nagsimulang mapagtanto na ang kasong ito ay hindi lamang tungkol kay Darisman. Ito ay isang malaking konspirasyon na kinasasangkutan ng maraming tao. Alam ni Alena na nasaling niya ang ugat ng kabulukan na kumakalat sa buong sistema. Ngunit alam din niyang hindi dito magtatapos ang kanyang laban. Lalong lumalim ang investigasyon ng VIF. Ang mga kahina-hinalang transaksyon sa bangko ay nagturo sa kanila sa isang mas malaki at organisadong network ng pangingikil. Ang mga transaksyon sa pananalapi ay patungo pala sa mga account ng isang maimpluwensyang negosyante at ilang mga opisyal ng gobyerno sa lungsod. Ang mga sapot ng konspirasyong ito ay gumagapang mula sa pinakamababang antas hanggang sa tuktok ng kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang proseso ng interogasyon, nagsimulang maramdaman ni Alena ang epekto ng kanyang katapangan. Ang mga pananakot ay sunod-sunod na dumating. Isang gabi, binato ang kanilang bahay ng hindi kilalang mga tao na naging sanhi ng pagkasira ng salamin ng bintana. Sa ibang pagkakataon, naramdaman ng kanyang kapatid na si Rico na sinusundan siya saan man siya magpunta, na nagdulot ng malaking takot. Ang telepono ni Alena ay natap din, bawat usapan niya ay minomonitor ng mga hindi responsableng tao. Ngunit lahat ng pananakot na iyon ay hindi nagpatinag kay Alena. Sa halip, lalo siyang nakumbinsi na nasa tamang landas ang kanyang ipinaglalaban. Hinarap niya ang mga pananakot ng may tapang. Alam niyang habang lumalaki ang paglaban na kanyang natatanggap, lalo siyang napapalapit sa ugat ng kabulukang nais niyang buwagi. Isang araw, isang mataas na opisyal ng VIF, na idealistiko at may integridad, ang lihim na nakipagkita kay Alena. Hindi siya dumating bilang opisyal, kundi bilang isang kasama sa laban. Hindi ka ordinaryong babae, sabi ng opisyal, tinitigan si Alena ng may paghanga. Isa kang banta sa kanila, isang banta na hindi nila inaasahan at marahil ang tanging pag-asa para sa atin. Tumingin si Alena pabalik sa opisyal. Sinusubukan nila akong takutin, sir. Pero nagkakamali sila. Lalo lang nila akong pinapalakas at lalo akong nakukumbinsi na dapat akong magpatuloy sa paglaban, sagot niya. Alam ko, sagot ng opisyal na may bahagyang ngiti. Kaya naman, inaalok kita ng isang partnership. Kailangan nating pabagsakin sila hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Handa ka ba? Tumango si Alena. Alam niyang ang alok na ito ay magdadala sa kanya sa mas malaking panganib. Ngunit para sa katotohanan at katarungan, handa siyang sumugal. Handa po ako, sir. Ano po ang kailangan kong gawin? Ang mga pananakot na natanggap ni Alena ay nagdala sa kanya sa isang mahalagang desisyon. Ang kanyang pagkikita sa mataas na opisyal ng VIF ay nagbukas ng bagong daan, hindi para umatras, kundi para direktang salakayin ang puso ng konspirasyon. Si Alena, na ngayon ay opisyal ng nakikipagtulungan sa VIF, ay pumayag na maging bahagi ng isang lihim na operasyon na idinisenyo upang pabagsakin ang mga negosyante at opisyal na utak sa likod ng network ng pangingikil. Ang ating pangunahing target ay ang mga malalaking negosyante at ilang opisyal na tumatanggap ng lagay, paliwanag ng opisyal sa isang lihim na pagpupulong. Magkikita sila sa isang marangyang villa sa Tagaytay para tanggapin ang koleksyon mula sa mga presinto sa ilalim nila. Tumango si Alena, ang kanyang mga matay nagpapakita ng matinding determinasyon. Kaya susugurin natin sila doon. Higit pa riyan, sagot ng opisyal. Hindi lang natin sila susugurin, kundi ire-record natin ang lahat. Mag-infiltrate ka sa pulong na iyon, magpapanggap bilang isang taong may koneksyon sa kanila. Seryosong tiningnan ni Alena ang opisyal. Handa po ako, sir. Ano man ang kailangan. Bibigyan ka namin ng special equipment, sabi ng opisyal. Isang hidden camera na kayang i-record ang bawat usapan at transaksyon. Ikaw ang susi sa operasyong ito, Alena. Kung magtatagumpay ka, mapapabagsak natin silang lahat sa isang gabi. Inilunsad ang operasyon. Nagpanggap si Alena ng perpekto, nakapasok sa marangyang villa kung saan nagtitipon ang mga konspirator. Sa gitna ng mga tawanan at kaswal na usapan, ang hidden camera ni Alena ay nagsimulang i-record ang bawat detalye, mula sa mga negosyanteng nag-aabot ng mga bag ng pera hanggang sa mga opisyal na tumatanggap nito habang nangangako ng proteksyon. Sa labas, ang VIF team ay nakaantabay, naghihintay ng senyas mula kay Alena.
Si Alena, na ngayon ay nasa gitna ng pugad ng kabulukan, ay ramdam ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong takot. Alam niyang ang katarungan ay nasa kanyang mga kamay na. Ang kasukdulan ng lihim na operasyon ay dumating na. Sa isang marangyang villa na nakatago sa Tagaytay, nagtipon ang mga negosyante at opisyal sa isang kapaligirang puno ng tawanan at kayabangan. Hindi nila alam na sa gitna nila ay si Alena, nagpapanggap at nagre-record ng bawat kilos nila gamit ang isang hidden camera. Ito ang koleksyon para sa buwang ito, sabi ng isang negosyante, inilapag ang isang bag na puno ng pera sa mesa. Gaya ng dati, pakiasikaso ang aming mga negosyo. Isang opisyal na nakasibilyan ang ngumiti ng may kasiyahan. Huwag kayong mag-alala. Hanggat tuloy-tuloy ang lagay, ligtas ang mga negosyo ninyo. Sino mang magtangkang manggulo ay kami ang makakaharap. Sa likod ng mga tao, hawak ni Alena ang kanyang telepono, handa nang magbigay ng senyas sa victim. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Alam niyang isang maliit na pagkakamali ay maaaring ikapahamak ng kanyang buhay. Bigla, isang negosyante ang nakapansin kay Alena. Sino ka? Ngayon lang kita nakita sa mga ganitong pulong, tanong niya ng maihinala. Kalmadong umiti si Alena. Ako si Alena, kinatawan mula sa bago nating kasosyo, sagot niya ng may mahinahong boses. Mukhang hindi kontento ang negosyante. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, nagbigay ng senyas si Alena. Nag-vibrate ang kanyang telepono, senyales na handa na ang victim. Ngayon na, bulong ni Alena, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Agad-agad, sinira ang pinto ng villa. Sumugod ang victim, ginulat ang lahat ng nasa loob. Sila'y nagpanik, sinubukang tumakas, ngunit huli na. Lahat ng daan palabas ay sarado na. Taas ang kamay. Arestado kayong lahat, sigaw ng opisyal ng V, na siya palang nakikipagtulungan kay Alena. Ang mga negosyante at opisyal ay natigilan, hindi makatanggi. Isa-isa silang inaresto, kasama ang ebidensya ng recording at cash na natagpuan sa lugar. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ng opisyal si Alena. Napakagaling mo, Alena. Matagumpay ang operasyon natin, bulong niya. Tumango si Alena. Alam ko po, sir. Ngayon, hindi na nila maitatago ang katotohanan. Ang malawakang pag-aresto sa Marangyang Villa ay naging isang nakakagulat na balita. Sabay-sabay na ibinalita ng pambansa at internasyonal na media ang tungkol sa dalagang nagbunyag ng konspirasyon ng mga tiwaling pulis na nagpabagsak sa mga korap na negosyante at opisyal. Si Alena, nang hindi niya namamalayan, ay naging isang bayani para sa maraming tao. Ang kanyang mukha na dati ikilala lamang ng ilan ay naging simbolo na ngayon ng katapangan at paglaban sa kawalang katarungan. Sa gitna ng pagbubuni ng publiko, nagdaos ng press conference si Colonel Serrano na live na ipinalabas sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Humarap si Colonel Serrano sa mikropono na may seryosong mukha, ngunit puno ng pagmamalaki. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagkilala sa galing ng youth team at lahat ng sangkot sa operasyon. Ngayong araw, ipinakita natin na ang batas ay walang kinikilingan, malakas na sabi ni Colonel Serrano. Nagtagumpay tayong hulihin ang mga tiwaling opisyal na dumungis sa pangalan ng ating institusyon. Ito ay patunay na patuloy tayong lalaban para linisin ang kapulisan mula sa mga maruruming gawain tulad ng pangingikil at korupsyon. Pagkatapos ay direkta siyang tumingin sa kamera. Gusto ko ring magbigay ng ultimatum sa lahat ng miyembro ng kapulisan sa buong bansa. Sino mang maglakas loob pa na gumawa ng pangingikil, mag-abuso sa posisyon, o masangkot sa anumang maruming gawain, ay haharap sa pinakamatinding kaparusahan. Hindi kami mag-aatubiling tanggalin sa serbisyo, ikulong at parusahan sila ayon sa batas. Masayang tinanggap ng publiko ang talumpati ng hepe. Nakaramdam sila ng ginhawa, naniniwalang ngayon ay tunay ng magiging tagapagtanggol ng mamamayan ang mga pulis. Sa social media, marami ang pumuri kay Colonel Serrano at sa kanyang team, tinawag itong simula ng bagong panahon para sa kapulisan. Ngunit, sa gitna ng mga papuri at ginhawa, may isang taong nakangiti. Si Alena, na nanonood ng live broadcast mula sa kanyang bahay, ay alam na nagbunga ang kanyang pinaghirapan. Ngunit alam din niyang sa likod ng lahat,
mayroon pang isang malaking sikreto na hindi pa nabubunyag. Isang sikretong siya lamang at ilang piling tao ang nakakaalam. Ilang araw matapos ang nakakagulat na press conference, ang pangalan ni Alena ay naging bukang-bibig. Naging simbolo siya ng paglaban ng taong bayan sa korupsyon. Isang figura na hinahangaan dahil sa kanyang katapangan. Sa kabilang banda, si Colonel Serrano ay pinuri bilang isang leader na matatag at may integridad. Nakahinga ng maluwag ang lipunan na tila isang malaking pasanin ang naalis sa kanilang mga balikat. Muli silang naniwala na ang mga pulis ay tunay na tagapagtanggol, isang mapagkakatiwalaang protektor. Kinabukasan, habang si Alena ay nag-i-enjoy sa katahimikan ng kanyang tahanan, isang tawag sa telepono ang pumasok. Ang numerong nakarehistro ay kay Colonel Serrano. Maingat na sinagot ito ni Alena. "Magandang umaga, Miss Reyes," bati ng boses ng hepe mula sa kabilang linya. "Sana ay nasa mabuti kang kalagayan." "Magandang umaga po, sir." "Okay lang po ako, salamat," sagot ni Alena. "Mabuti naman. Gusto kong personal na magpasalamat sa lahat ng iyong tulong at katapangan," sabi ng hepe. "Pwede ka bang pumunta sa opisina ko ngayon? May mahalaga akong gustong sabihin sa iyo ng personal." Naramdaman ni Alena na may kakaiba sa tono ng hepe. "Sige po, sir. Pupunta po ako agad dyan." Agad siyang naghanda at nagtungo sa opisina ng hepe. Pagdating doon, magiliw siyang sinalubong. Matapos ang ilang palitan ng salita, tiningnan ng hepe si Alena ng isang misteryosong ngiti. "Alam kong marami kang isinakripisyo para sa kasong ito," sabi ng hepe. "At lubos kong pinahahalagahan iyon." "Ginawa ko lang po ang tama, sir," sagot ni Alena ng may kababaang loob. Tumango ang hepe. "Eksakto. At ang tapang mo ay pambihira. Pero may isa pang bagay na hindi pa nabubunyag." Tiningnan ni Alena ang hepe ng may pagtataka. Naramdaman niyang malapit ng masagot ang palaisipan. "Ano po iyon, sir?" tanong niya. "Ikaw ang perpektong tao para sa misyong ito," pagpapatuloy ng hepe, ang kanyang boses ngayon ay puno ng kahulugan. "Hindi ka natakot, matalino ka, at palagi kang isang hakbang na nauuna sa kanila." "Salamat po sa papuri, sir," sabi ni Alena, nakakaramdam ng kakaiba. "Pero hindi ko pa rin po maintindihan." "Tapusin na natin ang pagpapanggap na ito, Alena," sabi ng hepe, ang kanyang ngiti ay lalo pang lumapat. "Tapos na ang misyon mo." Natahimik si Alena sandali. Dahan-dahan siyang tumango na tila naunawaan ang ibig sabihin ng hepe. Dito nabunyag ang isang nakakagulat na sikreto. Si Alena ay hindi isang ordinaryong babae na aksidenteng nakatuklas ng kaso ng korupsyon. Siya ay isang espesyal na ahente ng intelligence na direktang inatasan ng hepe upang mag-infiltrate at bantayan ang mga tiwaling opisyal. Ngumiti ang hepe. "Nagtagumpay ka, Alena. Ang misyon mo ay matagumpay na nagbuwag sa pinakamalaking network ng korupsyon sa lungsod na ito. Ipinagmamalaki kita." Ngumiti lamang si Alena. Sa likod ng kanyang ngiti ay nakatago ang isang mahabang kwento kung paano siya inihanda para sa misyong ito at kung bakit pinili niyang maging bahagi ng isang operasyong napakadelikado. Tinanggap niya ang pagkilala mula sa hepe, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang ahente na matagumpay na natapos ang kanyang tungkulin. Ang kapaligiran sa silid ng hepe ay tila nag-iba. Matapos ang mahabang panahon ng pagganap bilang isang ordinaryong babae na naghahanap ng katarungan, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Alena. Hindi na niya kailangang magpanggap. Ang misyon na kanyang isinagawa ng may buong panganib ay sa wakas ay tapos na. "Kaya, talagang misyon lang po ang lahat ng ito, sir?" tanong ni Alena, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tumango si Colonel Serrano, ang kanyang mga matay puno ng pagmamalaki. "Alena, ang misyon mo ay maging isang katalista. Matagal na naming pinaghihinalaan ang network ng korupsyon na ito. Pero kailangan namin ng isang tao mula sa labas, isang taong hindi nila kilala, upang buwagin ito mula sa ibaba." "Lahat ng nangyari sa presinto. Lahat ba yun plinano?" muling tanong ni Alena. Ang suntok ni Darisman na sumablay, ang truck na bumangga sa bakod, lahat yun. "Siyempre," sagot ng hepe.
Ang truck na iyon ay minamaneho ng mga kasama mo, ang team na inihanda natin. Ang pagsablay ng suntok ni Darisman ay bahagi rin ng script para maramdaman nilang sila ang nasa itaas, para hindi sila maghinala na ito ay isang patibong. Lahat yun ay bahagi ng ating malaking plano. Natahimik si Alena sandali, pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Naalala niya ang mga sandaling matapang siyang nag-report direkta sa hepe, ang mga pananakot na natanggap niya, hanggang sa pag-infiltrate niya sa Marangyang Villa. Lahat ng iyon ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang dula na maingat na idinisenyo. Nagpapasalamat po ako sa tiwala ninyo sa akin, sir, sabi ni Alena. Hindi ko po malilimutan ang lahat ng karanasang ito. Ngumiti ang hepe. Hindi, Alena. Kami ang dapat magpasalamat. Pinatunayan mo na ang katotohanan ay laging mananaig. Nagbigay ka ng bagong pag-asa sa institusyong ito. Na mayroon pa tayong mga taong may integridad at tapang. Sinuklian ni Alena ang ngiti ng hepe. Alam niyang sa likod ng imahe ng bayani na ibinigay sa kanya ng publiko, siya ay isang lihim na ahente na matagumpay na natapos ang kanyang tungkulin. Ngayon, maaari na siyang bumalik sa anino, iwanan ang entablado ng katarungan na kanyang nilikha. Ang malaking sikreto ay sa wakas ay nabunyag. Sa likod ng kanyang katapangan na hinangaan ng publiko, si Alena ay isang piyesa lamang sa isang komplikadong laro ng chess na ang lahat ay inayos ng hepe. Tapos na ang misyon at ngayon ay maaari nang tanggalin ni Alena ang kanyang maskara. Paano po si Rico, ang kapatid ko? Tanong ni Alena, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Ngumiti ang hepe. Si Rico ay bahagi ng misyon. Alam niya ang lahat. Kahit ang pag-impound sa motor niya ay bahagi ng script na ating inayos. Kailangan nating gawing mukhang tunay ang kaso para hindi maghinala si Darisman at ang kanyang network. Natahimik si Alena sandali, pinag-iisipan ang lahat ng nangyari. Nakaramdam siya ng ginhawa at pagmamalaki na matagumpay niyang natapos ang misyon. Ngunit sa kabilang banda, nagulat din siya sa kung gaano kakomplikado ang script na idinisenyo. Kaya, lahat ng pananakot na natanggap ko. Bahagi rin ng script. Tumango ang hepe. Karamihan. Kailangan nating paniwalain sila na isa kang tunay na banta para kumilos sila. Ang pagbato sa bahay ninyo, ang pagtap sa telepono mo, lahat yun ay bahagi ng plano para painin sila palabas ng kanilang lungga. Ngunit may ilang pananakot na totoo mula sa kanila at palagi ka naming binabantayan at pinoprotektahan mula sa malayo. Huminga ng malalim si Alena. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Nagtagumpay ka, Alena. Ang misyon mo ay nagbuwag sa pinakamalaking network ng korupsyon sa lungsod na ito. Ipinagmamalaki kita, sabi ng hepe habang nakangiti. Ngayon, maaari ka nang bumalik sa normal mong buhay. Tatanggap ka ng parangal para sa iyong mga serbisyo at ang iyong pagkakakilanlan ay mananatiling lihim. Makikilala ka ng publiko bilang isang matapang na dalaga, ngunit hindi nila malalaman ang sikreto sa likod ng iyong katapangan. Umiti si Alena. Naunawaan niyang kailangan niyang manatili sa anino. Tinanggap niya ang pagkilala mula sa hepe, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang ahente na matagumpay na natapos ang kanyang tungkulin. Ipinagpalit niya ang kanyang ordinaryong buhay para sa isang misyon, at ngayon ay babalik siya bilang isang ibang tao. Umiti si Alena, ngunit iba na ang ngiti niya. Hindi na ito ang ngiti ng isang bayani, kundi ang ngiti ng kasiyahan ng isang ahente na natapos na ang kanyang gawain. Naging bahagi siya ng pinakamalaking dula sa kanyang buhay, at alam niyang mananatili itong sikreto. May isa pa pong bumabagabag sa isip ko, sir, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kahulugan. Tumingin sa kanya ang hepe, nagbibigay senyales na magpatuloy. Ano iyon, Alena? Ang mataas na opisyal ng VIS na nakipagkita sa akin sa gitna ng mga pananakot, sabi ni Alena. Bahagi rin po ba siya ng dula na ito? Lumapad ang ngiti ng hepe. Siyempre. Ang opisyal na iyon ay ang iyong ama. Siya ang taong pinakaresponsable sa misyong ito. Natahimik si Alena. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi gaanong nagsasalita ang kanyang ama tungkol sa trabaho nito.
kung bakit palagi siyang sinasanay sa martial arts at binibigyan ng mga aral tungkol sa batas at katarungan. Nakaramdam siya ng pagmamalaki at pagkaantig. Ipinagmamalaki ka ng iyong ama, sabi ng hepe. Siya ang pinakananiniwala na kaya mong gawin ang misyong ito. Nakita niya ang potensyal sa iyo, Alena, isang potensyal na kahit ikaw mismo ay hindi mo namamalayan. Kaya, lahat na nangyari ay paraan ng pagtuturo ng aking ama, tanong ni Alena, nanginginig ang boses. Higit pa riyan, sagot ng hepe. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok para makita kung handa ka na bang sumunod sa kanyang mga yapak. At pinatunayan mong higit ka pa sa handa. Umiti si Alena. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Hindi lamang siya isang bayani sa mata ng publiko, kundi isang bayani rin sa mata ng kanyang ama. Pinatunayan niyang karapat-dapat siyang magpatuloy sa yapak ng kanyang ama at maging bahagi ng isang lihim na team na naglilinis sa bansa mula sa korupsyon. Salamat po, sir, sabi ni Alena, sa lahat ng tiwala na ibinigay ninyo at ng aking ama. Tumango ang hepe. Walang anuman, Alena. At maligayang pagdating sa aming mundo. Ang tunay mong tungkulin ay ngayon palang magsisimula. Sa mga salitang iyon, tinanggap ni Alena ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Nilisan niya ang opisina ng hepe, hindi na bilang isang dalagang naghahanap ng katarungan, kundi bilang isang ahente ng intelligence na handang harapin ang susunod na hamon. Kinabukasan, ang katahimikan sa opisina ng hepe ay nagpatuloy. Matapos mabunyag ang lahat ng sikreto, naupo si Alena sa harap ng hepe, pinoproseso ang bawat detalye ng misyon na katatapos lang niya. Ang buong dula, mula simula hanggang wakas, ay maingat palang inayos. Matagal na naming pinaghihinalaan ang network ng korupsyon sa loob ng institusyon, pero mahirap patunayan, simula ng hepe. Napakatuso nila at organisado. Kailangan namin ng isang taong makakapasok ng hindi pinaghihinalaan, isang taong hindi nakarehistro sa aming sistema. At ako po ang pinili ninyo, tanong ni Alena, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatiti. Siyempre, sagot ng hepe. Ikaw ang pinakamagaling na ahente na mayroon kami. Ang iyong ama, bilang isang mataas na opisyal ng IS, ay sinanay ka mula pagkabata. Nasa iyo ang lahat ng kakayahang kailangan namin, katalinuhan, katapangan at galing sa martial arts. Pero ang pinakamahalaga, mayroon kang integridad na hindi mabibili. Umiti si Alena ng may pagmamalaki. Palaging sinasabi ni Papa na mahalaga ang katotohanan. Kailangan ko itong ipaglaban. Tumango ang hepe. At pinatunayan mo iyan, Alena. Matagumpay ang misyon mo. Ipinagmamalaki kita. Huminga ng maluwag si Alena. Alam niyang sa likod ng imahe ng bayani na ibinigay sa kanya ng publiko, siya ay isang ahente na matagumpay na natapos ang kanyang tungkulin. Ano po ang susunod na mangyayari, sir? Babalik ka sa anino, sagot ng hepe. Ang iyong pagkakakilanlan ay mananatiling lihim. Makikilala ka ng publiko bilang isang matapang na dalaga, ngunit hindi nila malalaman ang sikreto sa likod mo. Patuloy mo kaming tutulungan mula sa likod ng mga eksena. Tumango si Alena. Nauunawaan niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Simula pa lamang ito ng kanyang mahabang paglalakbay bilang isang ahente na lumalaban sa kawalang katarungan. Handa na siya sa susunod na hamon. Nagkatinginan si Alena at ang hepe. Ang silid ay napuno ng pakiramdam ng ginhawa at pagmamalaki. Ang mapanganib na misyon ay natapos na, at oras na para bumalik si Alena sa normal na buhay, dala ang isang malaking sikreto. Ang tunay mong misyon ay ngayon palang nagsisimula, Alena, seryosong sabi ng hepe. Babalik ka sa anino. Mananatiling lihim ang iyong pagkakakilanlan at patuloy mo kaming tutulungan mula sa likod ng mga eksena. Tumango si Alena, naunawaan ang ibig sabihin ng hepe. Handa po ako, sir. Mabuti, sabi ng hepe. At bilang pasasalamat mula sa bansa, bibigyan ka namin ng parangal para sa iyong mga serbisyo. Huwag kang mag-alala, ang parangal na ito ay ibibigay ng lihim, kaya mananatiling ligtas ang iyong pagkakakilanlan. Umiti si Alena. Hindi niya inaasahan ang anumang parangal. Para sa kanya, ang makitang nakakulong ang mga korap ay sapat ng gantimpala. Ngunit tinanggap niya ang parangal bilang pagkilala sa kanyang hirap at sakripisyo.
Gusto ko pong magpasalamat, sir, sabi ni Alena, sa lahat ng tiwala na ibinigay ninyo sa akin. Walang anuman, Alena, sagot ng hepe. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Palagi kaming nasa tabi mo. Nilisan ni Alena ang opisina ng hepe na maihalong damdamin. Ipinagmamalaki at nakakaramdam siya ng ginhawa, ngunit mayroon ding bahagyang kalungkutan. Nasanay na siyang mamuhay bilang isang lihim na ahente, at ngayon ay kailangan niyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Alam niyang hindi na siya magiging parehong Alena tulad ng dati. Nagbago siya, naging mas malakas, mas matapang, at mas handang harapin ang anumang hamon. Handa na siyang bumalik sa anino, naghihintay ng susunod na misyon. Ang paglalakbay ni Alena mula sa opisina ng hepe papunta sa kanyang bahay ay iba ang pakiramdam. Sa kanyang mga mata, ang lungsod na dati ordinaryo ay ngayon ay puno ng mga sikreto. Bawat sulok, bawat mukha na kanyang nakakasalubong ay tila may itinatagong kwento. Hindi na siya isang simpleng matapang na dalaga, kundi isang ahente na nakita ang madilim at maliwanag na bahagi ng batas. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Rico ng isang malapad na ngiti. Mission accomplished, ate, tanong niya ng pabulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Tumango si Alena, sinuklian ang ngiti ng kapatid. Accomplished, maikling sagot niya. Alam kong magtatagumpay ka, ate, sabi ni Rico ng may pagmamalaki. Naghanda ako ng hapunan. Mag-celebrate tayo. Sa hapagkainan, tahimik na kumain sina Alena at Rico. Hindi na nila kailangang mag-usap ng marami dahil alam nilang nagbahagi sila ng isang sikretong hindi maunawaan ng iba. Naalala ni Alena kung paano siya nagpanggap na galit na ate at si Rico ay nagpanggap na takot na kapatid. Lahat iyon ay bahagi ng isang dula na matagumpay nilang ginampanan. Ipinagmamalaki kita, ate, sabi ni Rico, binasag ang katahimikan. Pinatunayan mong kaya nating labanan ang kasamaan. Umiti si Alena. Tayo, Rico. Tayo ang nagtagumpay. Ipinakita natin na ang katotohanan ay laging mananaig. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Alena sa kanyang kama, alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Maaaring bumalik na siya sa kanyang normal na buhay, ngunit sa kanyang puso, palagi siyang magiging isang ahente. Natagpuan na niya ang layunin ng kanyang buhay, ang ipaglaban ang katotohanan mula sa likod ng anino. Ilang linggo ang lumipas, bumalik sa normal ang buhay ni Alena. O kahit papaano sa mata ng publiko. Ginawa niya ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit bawat hakbang niya ay mas may kahulugan. Gayunpaman, muling nagambala ang kanyang katahimikan nang makatanggap siya ng isang sobre mula sa hepe. Sa loob nito, isang lihim na sulat at isang tiket sa eroplano papunta sa isang lungsod na hindi niya kilala. Agad na tinawagan ni Alena ang hepe. Ano po ito, sir? Tanong niya. Akala ko po tapos na ang misyon ko. Ang misyon mo bilang isang ordinaryong mamamayan ay tapos na, sagot ng hepe. Pero ang misyon mo bilang isang ahente ay ngayon palang nagsisimula. Sa lungsod na ito, may isang kaso ng korupsyon na katulad ng ating binuwag. Mas tuso sila, mas organisado. Kailangan namin ang tulong mo. Natahimik si Alena sandali, pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Alam niyang ang alok na ito ay magbabalik sa kanya sa isang mundong puno ng panganib. Ngunit alam din niyang ito ang kanyang tadhana. Ito ang landas na kanyang pinili. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ni Alena. Kailangan mong mag-infiltrate sa kanilang network, buwagin ang kanilang kabulukan mula sa loob, sagot ng hepe. Tulad ng ginawa mo dati. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mong maging mas maingat. Alam na nila kung sino ka. Umiti si Alena. Handa po ako, sir. Handa akong harapin ang anumang hamon. Mabuti, sabi ng hepe. Ang tiket at ang peking pagkakakilanlan mo ay nasa sobre na. Lahat ng paghahanda ay inayos na namin. Aalis ka bukas ng umaga. Tumango si Alena. Ibinaba niya ang telepono at tinitigan ang tiket sa kanyang kamay. Alam niyang hindi siya makakatanggi. Ito ang kanyang tawag. Ito ang kanyang misyon. Ang huling gabi ni Alena sa lungsod na iyon ay mahaba. Inayos niya ang kanyang mga gamit,
inalis ang lahat ng bagay na maaaring mag-ugnay sa kanyang lumang pagkakakilanlan. Sa harap niya ay isang bagong pasaporte, isang peking pagkakakilanlan, at isang tiket sa eroplano na magdadala sa kanya sa ibang lungsod, sa isang mas mapanganib na misyon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang ama, ang mataas na opisyal ng I. "Handa ka na ba?" tanong niya sa isang mahinahong boses. "Sa tingin ko po, pa," sagot ni Alena. Kahit medyo kakaiba ang pakiramdam. Bawat bagong misyon ay laging kakaiba ang pakiramdam, sabi ng kanyang ama. Pero huwag kang mag-alala, sanay ka na. Nasa iyo ang lahat ng kailangan para magtagumpay. Pakiramdam ko lang po ay mamimiss ko ang lahat ng ito, sabi ni Alena, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang bagong pasaporte. Ang pagiging si Alena na dati. Ang dating Alena ay hindi kailanman umalis, malumanay na sabi ng kanyang ama. Magiging bagong Alena ka lang, isang Alena na mas malakas, mas matapang at mas matalino. Tandaan mo, ikaw ang aming pag-asa, Alena. Huwag mo iyang kalimutan. Umiti si Alena. Tumulo ang kanyang mga luha. Alam niyang sa likod ng mga salita ng kanyang ama ay may malalim na pagmamalaki. Salamat po, pa. Aalagaan ko po ang sarili ko at magtatagumpay ako. Alam ko, sagot ng kanyang ama. Mag-iingat ka, anak. Naputol ang tawag. Huminga ng malalim si Alena at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang ibang babae, isang lihim na ahente na handang harapin ang anumang hamon. Alam niyang ang misyon niya sa pagkakataon